Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Attorney Regal Oleva. Title, Saldico is arrested in Prague. Pero huwag nating kalimutan, walang extradition treaty ang Pilipinas at Czech Republic. Ibig sabihin, walang automatic na ibalik nyo na siya. Yon. So ang sinasabi niya nito na mahirap alanganin, hindi sigurado na maibabalik si Saldico dito sa Pilipinas. At dito papasok ang duda. Because that gap, the absence of an extradition treaty can be used, number 1, used to delay, number 2, used to stall, 3, used to keep him exactly where he is, habang umiinit ang ibang issue dito sa loob ng bansa. I am sure, takot ang iba na ma-overshadowed ang impeachment proceedings at maibalik sa flood control scandal. So sinasabi niya, sa pagkakaintindi ko lang, baka diversionary tactic na naman ito. Ang punto ko dito is one side pa lang ang nagsalita, administration pa lang, nahuli si Saldico sa Czech Republic. Hindi ako kaagad-agad naniwala dyan. Dapat, merong announcement either sa Czech Republic, sa gobyerno nila, confirming na naaresto nila si Saldico. Pag kinonfirm nila, yun, maniwala na ako. Habang wala pang announcement ang Czech Republic, medyo question mark. Or, confirmation sa kampo ni Saldico, abogado niya. Meron siyang abogado dito, si Attorney Rondain ba yun? Pwedeng magsilita yun. Sana, sa lalong madaling panahon, magsalita. Something like, I'm sorry. As of now, wala akong balita. Ang aking kliyente, hindi nagtawag sa akin. Hindi sigurado, hindi kumpirmado na naaresto siya. Pwede niyang sabihin ng gano'n. Or, pwede sabihin, yes, tinawagan ako ng aking kliyente at nandun nga siya sa Prague, Czech, at ganito ang sitwasyon. So, I just don't know bakit basta may pronouncement ang administrasyong ito. Lalo na ang Pangulo mismo ang nag-post sa kanyang official Facebook page. Alanganin ako kagad. Kasi ganyan ang style niya kung may nangyari na sa tingin niya mapupunta sa kanya sa credit, magre-report ka agad yan. Kagaya nung rollback ng 20 pesos per liter ng diesel. Ako, in-announce niya agad. O, ganito. Ang bilis niyang mag-report. Na, to me, hindi trabaho ng presidente ang taga-report. Nagtataka lang ako bakit masyado siyang mabilis mag-report kung may ganong positive na development sa bansa. Mababa yung kanyang ng pagka-presidente. Kung tawag namin yan, tactical level siya. Kasi may tactical, may operational, may strategic level. Dapat ang presidente strategic yung kanyang sinasabi. Ang kanya lang mga detalyeng So, kung totoo, yung sinasabi ni Secretary John Vic Rimulya na may Portuguese passport, si Saldico, baka, kasi walang documentation baka may konting aberya lang yung kanyang passport. Baka pwede pang ayusin ng, alam mo na, mapera si Saldico. Pwede niyang, kaya hindi ako masyadong optimistic na sa lalong madaling panahon ay makabalik na sa Pilipinas. Lalo na ngayon na nalaman ko na walang extradition treaty ang Pilipinas at ang Czech Republic. Malala ko sa Pilipinas, I don't know anong year noon, sino bang presidente noon. Merong Mark Jimenez, galing US, nandito sa Pilipinas, pinapa-extradite ng US government si Mark Jimenez pabalik sa US. May extradition treaty ang US at ang Pilipinas. It took several years, 2 or 3 years, bago nadala sa US yung si Mark Jimenez. Jimenez ba yan? I'm sorry basta Mark.
nagboluntaryo na lang ata itong si Mark Jimenez na, sige na lang, punta na ako sa US. Kaya yung proceedings, hindi pa natapos. It will take a long, long time. Baka by that time, baka ang presidente, si BP Sara na. Kaya, wag tayong masyadong, ako, personally gustong-gusto ko na sanang maibalik nila si Saldico dito sa Pilipinas para mapanagot na siya sa kanyang kasalanan. I-allege lang natin kasi hindi pa naman siya convicted. Para harapin niya ang kaso niya. Para magdusa na siya kasi non-bailable Kagaya ni ex-Senator Revilla, yun, nakakulong na. Sino ito? Yung kontraktor, si Sara Diskaya, nakakulong na. So, pangatlo siya, kung matuloy ito, siya na ang pinakamalaking isda na makukulong. So, gusto ko, makabalik kaagad. Kailang, with this information, na wala palang extradition treaty, it will take a long, long time. O baka, diversionary tactic lang ito. Huwag tayong masyadong padadala. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito.